serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa mahahalagang balita, 2 landmark measures ang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang batas ngayong Lunes, Pebrero 26 sa Palasyo ng Malacanang bilang bahagi ng agenda ng administrasyon na mapalaganap ang produktong Pinoy at mapaganda ang kalagayan ng mga nakatatanda. Ang mga batas na pinirmahan ng punong ehekutibo ay ang Republic Act o RA number 11981 o Tatak Pinoy Act at RA number 11983 o Amendments to the Centenarians Act of 2016. Ating pakinggan at subaybayan ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Today, it's my honor to sign into law 2 bills which do not only honor 2 key sectors of society, but mandate measures that protect their rights and promote their development. 2 creative minds who boldly set out to transform their dreams into products that win markets and accolades, the Tatak Pinoy Act provides the impetus that will nurture innovative and inventive ideas. To our active 80-somethings and lively 90-somethings, the expanded Centenarians Act confers upon you the thanks of a grateful nation that you have made strong and stable through your labors. Each of these laws encapsulates the merits that the Bagong Pilipinas upholds toward building a stronger nation. For example, the Tatak Pinoy Act is about investing in Filipino competence and talent. That genius and gift must be supported, not by exhortation alone, but by true, tangible support. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. It's not about simply slapping labels on goods and services, but showing their provenance proudly, that they are Gawang Pinoy. It is about creating products and services of the highest quality, because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, it must only be applied to those that meet this high standard. And as such, we shall give preference and priority to our products. The expansion of the coverage of the Centenarians Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. Under the new law, Filipinos, upon reaching the age of 80, shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every 5 years thereafter, and upon reaching the age of 85, 90, and until 95.
We do, after all, stand on the shoulders of these giants. But they deserve more than cash in an envelope. What they should get is the support infrastructure that every society owes to its graying population. There were already close to 10 million seniors 2 years ago. And there are many of us here who have already crossed that Rubicon line. That's why we might be suspected of having passed this bill for ourselves in preparation for our dotage. But as this demographic enlarges, the societal facilities that attend to them should be expanded as well. When we think of the future, it is not just about, as Hubert Humphrey once said, those who are in the dawn of life, our children, but also those in the twilight of life, our elderly. So I would like to congratulate the House and the Senate for the laws that we have enacted here today. It proves once again the tenet that bicameralism was designed to bring together the brilliance of two bodies through compromise. Again, congratulations to everyone. Maraming salamat. Mabuhay ang bawat Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palalakasin pa ng gobyerno ang kampanya laban sa mga terorista. Ginawa ng Pangulo ang pahayag matapos masawi ang 6 na sundalo sa bakbakan nito laban sa grupong Dawla Islamiyah sa Lanao del Norte. Samantala, kinilala ng Pangulo ang kadakilaan at sakripisyo ng mga nasawing sundalo para sa sambayanang Pilipino. Hindi natin makakalimutan ang kanilang kadakilaan at kabayanihan. Ipagpatuloy natin ang kanilang pinaglaban at uusigin natin ang mga kalaban ng kapayapaan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Department of National Defense o DND at Armed Forces of the Philippines o AFP, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing maiwasan ang mga casualty sa mga labanan. Kaugnay nito, pinuri ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang matagumpay na pagnutralisa sa mga miyembro ng Dawla Islamiyah na responsable sa pambobomba sa Mindanao State University noong nakaraang taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Tiniyak ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Teodoro na pinagsisikapan ng Kagawaran at Armed Forces of the Philippines o AFP na maiwasan ang mga napipinsala sa labanan alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang kalatas, sinabi ng kalihim na ito ang pinakamagandang paraan para pahalagahan ang sakripisyo ng mga sundalong nag-aalay ng buhay sa pagganap ng kanilang tungkulin. Kasabay nito, pinuri ni Secretary Teodoro ang pagpupursige ng militar laban sa Dawla Islamiyah at New People's Army sa magkahiwalay na engkwentro sa Lanao del Norte, Negros Occidental at Bohol nitong nakaraang linggo. Partikular na pinuri ni Secretary Teodoro ang matagumpay na neutralisasyon ng mga miyembro ng Dawla Islamiyah na responsable sa pambobomba sa Mindanao State University noong nakaraang taon. Ipinabot naman ng kalihim ang kanyang pakikidalamhati sa mga pamilya ng sundalong nasawi sa labanan kasabay ng pagtiyak ng suporta mula sa pamahalaan. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ang politika ay para sa serbisyo sa taong bayan. Ito ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang liham mula kay Erica na isang mag-aaral na interesado sa kasaysayan at politika dito sa Pilipinas.
Ayon kay Pangulong Marcos, sinumang nais pumasok sa politika ay hindi dapat inuuna ang pansariling interes. Nagpayo ang punong ehekutibo na dapat pakinggan ang mga panig at tuklasin ang katotohanan. Politics should be in the service of the people. Politics should not be in the service of one party, should not be in the service of one person, certainly. Mamumulitika tayo dahil meron tayong gustong gawin. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lamang ang Pilipinas ang nakararanas ng suliranin sa presyo ng bigas, kundi ang buong Asya. Ito ang sagot ni Pangulong Marcos sa isang liham na ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng Bahay Ugnayan. Gayunpaman, tiniyak ng Pangulo na hindi tumitigil ang pamahalaan sa paghanap ng solusyon upang makontrol ang presyo ng bigas sa bansa. Ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay maging sapat na hindi na tayo nag-i-import, mababawasan ang mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer at sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, umabot na sa mahigit 27,000 community gardens ang naipakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa mula ng malungkulan ang Administrasyong Marcos. Ito ay sa ilalim ng programang Gulayan sa Barangay Program ng Department of the Interior and Local Government o DILG na nakahanay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kampanya nitong Bagong Pilipinas. Ayon sa DILG, malaking pag-unlad ang bilang na ito kumpara sa 2,000 community gardens lamang bago ang kasalukuyang administrasyon. Tinukoy ni DILG Undersecretary Chito Valmusina na lahat ng 17 rehiyon sa bansa ay nakiisa sa gulayan sa barangay kung saan bawat bakanteng lupa sa kanilang nasasakupan ay ginawang halamanan at gulayan. Sa pag-iikot ng DILG sa iba't ibang barangay, nakita na malawak na ang suportang natatanggap ng programa. Sa ilalim ng programa ay maaaring magamit ng mga barangay ang kanilang development funds upang bumili ng mga binhi, fruit-bearing trees, mangrove widelings, at materyales para sa community gardens. Maging ang sangguniang kabataan ay maaari ring maglaan ng 20,000 pesos para sa 40 square meters na fish pond. Kasama sa layunin ng community gardens na matugunan ang seguridad ng pagkain sa bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagpapatuloy ang pagsuporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa mga mangingisda na naglalayag sa West Philippine Sea o WPS. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni BIFAR spokesperson Nazario Briguera na layon ng nasabing hakbang na mapaunlad ang kabuhayan ng mga mangingisda sa lahat ng lalawigan na nakaharap sa West Philippine Sea at mapalakas ang kontribusyon nito sa ekonomiya ng bansa. Region 1, Region 4P, and then Region 3. Yan po yung covered ng proyektong ito. At marami po itong mga components. Nandiyan po yung fuel subsidy, yung boat distribution, and kumbaga mas gagawin nating mas malalaki yung bangka nung ipamimigay natin sa mga fisher cooperatives. Sinabi ni Briguera na sila mismo ang lumalapit sa mga mangingisda upang makapagbigay tulong at suporta. Ito aniya ang paraan upang mas mapalawak ang pangingisda ng mga Pilipino sa West Philippine Sea.
hindi na po namin hinihintay na pumunta pa yung mga mangingisda. Yun. Usually po, yung mga ground personnel na po ang pumababa, nagva-validate, sino-sino yung mga qualified beneficiaries na pwedeng makatanggap. And aside from that, minsan wala nang formal validation, katulad itong nangyayari ng mission doon sa Palo de Masinloc. Pagdating doon ng barko na may mga mangingisda doon na nangingisda, diretso na. Bigay na kaagad, walang tanong-tanong, bibigay na yung fuel and other provision. Si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR spokesperson Nazario Briguera. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Agriculture o DA maglalaan ng mga gamit at pangailangan sa pagsasaka sa mga sakahan na apektado ng El Nino. Batay sa pinakahuling El Nino Bulletin ng DA, umabot na sa mahigit 300 at 57.4 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura na dulot ng El Nino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nakatakdang mamahagi ang Department of Agriculture ng mga agri-input sa mga sakahan sa Western Visayas, Ilocos at Zamboanga na apektado na ng dry spell bunsod ng El Nino. Ayon sa DA, kasama sa ipapabot nitong tulong mga binhi at planting materials para sa high-value crops na mas tipid sa tubig. Nagsimula na rin ang cloud seeding operations ng kagawaran, katuwang naman ang Pag-asa at ang Philippine Air Force sa ilang bahagi na ng Cagayan Valley Region. Tuloy-tuloy rin ang pagtutulak ng drought-resistant crops at pest control efforts, maging ang konsiderasyon sa paggamit ng solar-powered irrigation systems. Batay sa pinakuling El Nino update ng DA, umabot na sa higit 350 milyon na halaga ng pinsala sa agri-sector na dulot ng El Nino. Katumbas ito na higit 6,000 hektare na lupaing sakahan na nasa lanta at nasa higit 7,000 mga apektadong magsasaka. Kabilang sa inaasahang tatamaan ng produksyon ang 11,480 na metriko toneladang palay, higit 2,000 metriko tonelada ng mais at tulad 25 na metriko tonelada ng high-value crops. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Kamara bibigyang prioridad ang panukala para sa regulasyon at legalisasyon ng mga motorcycle taxi. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pagtutuunan ng pansin ng Kamara ang pagtalakay sa House Bill 3412 na layong ayusin ang kasalukuyang regulasyon sa TNVS upang makapagsagawa na ng operasyon ang mga motorcycle taxi. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Bilang tugon sa direktiba ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para sa dagdag transportasyon ng mga Pilipino, tututukan ngayon ng Kamara ang pagtalakay sa panukala na layo gawing legal ang motorcycle taxis bilang alternatibong transportasyon. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, pagtutuunan ngayon ng pansin ng Kamara ang pagtalakay sa House Bill 3412 na inihain ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez at Bonifacio Bosita na layong ayusin ang kasalukuyang regulasyon sa TNVS upang makapag-operate na ang mga motorcycle taxi. Kamakailan ay nakipagpulong si PBBM sa Grab Holdings Incorporated kung saan binigyan din ito ang kahalagahan ng dagdag at accessible na transportasyon. Pangunahing layunin ng panukala ay alisin ang mga legal barrier para pahintulutan ang mga motorsiklo na magamit bilang transportasyon. Mula noong 2019 ay nakakapag-operate ang motorcycle taxi sa Metro Manila at Cebu salig sa pilot study. Punto pa ng House Leader na ang pagdinig sa naturang panukala ay pagkilala rin sa malaking ambag sa ekonomiya at paglikha ng trabaho ng motorcycle taxis. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, maraming mga benepisyo ang nakikita ng grupong Pasang Mazda sa ipinatutupad na konsolidasyon para sa Public Utility Vehicle o PUV modernization. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Pasang Mazda National President Obet Martin
na magkakaroon ng mga insurance sa mga tsuper kabilang ang Social Security System o SSS, PhilHealth at iba pang benepisyo na makukuha sa kooperatiba. Sinabi pa ni Martin na naiintindihan nito na mahirap isaayos ang dating sistema dahil nasanay ang mga tsuper sa malaking kita sa dating boundary system. Pero ano ba naisip nila ang future nila? Ano ba magiging pagkretiro ko ba? May makukuha ba ako? Wala. Samantalang dito po, kung mapag-aaralang mabuti at sa kanilang uunawain, ito para sa kapakanan nila. At magkakaroon po, halimbawa, isang ruta, magkakaroon na ito ng proper dispatching, wala na pong agawan. Binigyang din pa ni Martin na sa bagong sistema ng transportasyon ay maayos at makakaiwas sa awayan ng mga tsuper. Magiging patas ang oportunidad sa bawat tsuper at miyembro ng kooperatiba. Ayon pa kay Martin, magkakaroon ng tamang pagdispatcha ng sasakyan sa tamang oras ng pagbiyahe at mapagsisilbihan ng maayos ang mga pasahero. Wala pong madidisplay dito kasi ang mga operator ay nakapanood din po doon sa cooperative. Kung ano po ang kikitain ng co-op after the whole day of operation. Halimbawa po kumita ang co-op ng 500,000, gumastos ng 200,000 sa mga sweldo, kurudo, yung 300,000, iyon ang pagpapartihan. Si Pasang Mazda National President Obet Martin. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Isa pang super health center sa probinsya ng Isabela, inumpisahan ng ipatayo sa bayan ng Jones. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Manam na mati pa ng kaipasdag ti may sapay a Super Health Center wenno SHC iti probinsya ti Isabela. Hindauluan ni Department of Health Cagayan Valley Center for Health Development wenno DOH CDCHD Regional Director Dr. Nika Hau ti groundbreaking ceremony iti Ili ti Jones. Akada iti ket impakaammo ti Director dagiti nakasagana nga itulong ti departamento para iti naornos nga operasyon ti pasilidad. Naamuan ang mangilatang ti DOH ti 2 million pesos agatad ti advanced medical equipment tapno mapapigsa ti operational efficiency ti pasilidad. Bayatan a 6 million pesos pa iti aggapo iti Health Facilities Enhancement Program 2024 Fund para iti panakailipas ti nasauo a Super Health Center. Malaksid kada iti katadapay mailatang a 3 million pesos agatad ti medical equipment. Karama dito iti Type 1 ambulance ang magatang babaon ti Regional Office ti Departamento. Tinasao nga SHC nga agbalin a medium-sized polyclinic kanangat-ngat o klase ti Rural Health Unit kat mangidjaya ti naduma-duma a serbisyo kas kuma ti laboratory services, dental services, comprehensive health outpatient services, kan daduma pa ang minor medical services, kan adaan pa iti parmasya, birthing facility, kan outpatient department na. Manipud Tuguegarao City na iti ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Senador Bong Revilla bumisita sa Cordillera kung saan kanyang tinalakay ang naamyendahang Centenarian Law na siya namang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
Naituding iti panagpirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti linteg mang amyendar iti centenarian law itangal daw iti Lunes ijay Malacanang. Dahito iti impakamo ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. kang runahan nga autor iti naso nga linteg kagiddan iti panangibkas na iti panagyaman iti Presidente iti panagbisita na dito siyudad ti Baguio ken itili ti La Trinidad Benguet. Kinuna ni Revilla pakaragsakan na una iti madaling nga panagpirma ti Presidente iti dayto nga linteg amang palaba pa iti sakop iti centenarian law gaputa adto nga senior citizens ti agnumar ti cash grant saan lang dagiti makadanon iti edad nga sangagasot dakkel nga banag daytoy sigon kini Revilla a cash grant kang runada ket adon ti pagasabulan nga agas maintenance ken taroon dagiti senior citizens tapno pagbalin nga epektibo tilinteg kinunat si Senador masapol mat nga imanehar nga nasaya ti National Commission on Senior Citizens iti Elderly Data Management System. Namnaman mat ti Senador nga isaganan ni kiti masaknan nga hensya ti gobyerno ti pondo para ti daytoy programa tapno maimplementar amang rugi ita nga tawen 2024. Manipo dito Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Kinatawan ng mga tanggapan sa Catanduanes lumahok sa Peace Transformation Workshop. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Jan Tatad. Nakisumaro ang mga representante kan mga opisina nin gobyerno sa Catanduanes sa isinagibong Peace Transformation Workshop sa Legazpi City, Albay, kandi pa sa nanahaloy. Kaibanan man digdi ang mga miyembro kan Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTFL kakasin mga representante kan man lain-lain na non-government association sa probinsya. Ang nasambit na tulong aldaw na workshop inorganisar kan Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Localized Peace Engagement Office sa pakikipagtabangan sa Sindang South Central Luzon Area Management Unit. Obheto kan workshop na ini na ma-orient ang mga personahe kan lokal na mga opisina sa pag-mainstream kan local peace engagement asin sa transformation program para sa mga communist terrorist group o CTG sa indang mga pamilya asin mga komunidad. Naging sentro man kan sa indang agenda ang pagtutok sa partikular na pangangaipo asin mga problema na tigatubang kan rehiyon sa pagkamit kan peace and development. Susog sa DILG Catanduanes, tiglalauman na ang LPE mainstreaming asin implementasyon kan transformation program magre-resulta sa pagpundokan na local communist armed conflict, magpo-promote sa community resiliency, maepekto nin marahay sa pagpapadalagan kan gobyerno, sagkod makataunin panibagong buhay sa dating mga rebelde sa indang mga pamilya asin sa indang komunidad. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan, mga individual na minsan nang nalulong sa droga sa Badian, lalawigan ng Cebu, nakabenepisyo sa piggery program ng kapulisan sa naturang bayan. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu. Tulo ka mga persons who use drugs sa lungsod sa Badian ang nahatagan ng kahigayunan nga makabaton og ilahang kauganingong panginabuhian. Kinihuman gituno sa Badian Police Station ang tulo ka mga female piglets kanila diin tumong niini maong pagpadako aron mahimong anay ug makapanganak og dugang mga baktin ug mao kini ang ipang-apod-apod na pod sa lain pa nga mga benepisyaryo. Ang mga nakadawat niini gikan sa Barangay Tubod ug Alawihaw. Layon pa sa PNP Badian nga magpadaghan pa kini aron madugangan ang ilang mahatagan og panginabuhian. Sigon pa ni Police Major Philip Libres, ang hepe sa Badian, tabang kininila sa mga persons who use drugs aron sila makabaro silang kaugalingon ug makakwarta sa maayo nga pamaagi. Kini si Carmel Matus Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matus Pedroza mula sa Cebu.
Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga coordinator ng National Immunization Program at kawani ng Rural Health Units ng Cotabato Province nagpulong bilang paghanda sa naturang programa. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Gipangandaman pag-ayo sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Cotabato ang National Immunization Program kun NIP. Pinaagi sa gihimong panagpulong sa mga NIP coordinators ug mga kawani gikan sa nagkadaiyang rural health unit sa probinsya. Sa maong pulong gihisgutan ang mga preparasyon alang sa himuong catch-up immunization sessions ug roll-out training on basic expanded program on immunization, cold chain and logistic management. Lakip sa gihisgutan ang mga lakang nga himuon aron mas epektibo ang pagbakuna sa mga purok sa matag barangay ug uban pang immunization activities nga nakatutok sa mga bata nga nagpangidaron 0 to 12 years old. Ang maong panagpulong gipangunahan sa Integrated Provincial Health Office mga o gitambungan sa mga representante gikan sa UNICEF ug Relief International. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, Maselma Mondasanya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salya mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi Cooperative Clinic na naghahatid ng libreng technical assistance sa mga kooperatiba hatid ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Pakinggan ang buong ulat sa pamagitan ni Johania Yusof. Itataro sa Provincial Government Lanao del Sur sukap magkairan sa libre serbisyo sa mga cooperative si isa Lanao del Sur ngulalan ko cooperative clinic a pagwitan ni ran si mga municipalities. Babagudin na binisita a Provincial Cooperative Office o di na PCO a municipality a binidayan sa kapaguluan ni Ronnie Ashadi Alonto para kukap magkairan sa libre consultation agupad a technical assistance sa mga cooperative. Miyasang bagiran sumapakay sa agu concern sa 10 agu 5 cooperative si Ikomya Aloy Adarpa. Makalilyosampan na miya kakonsulta si Ran mipantag ko mga ukit-ukit o renewal o certificate ran na gumakaratas a kinanglan amibgay sa Cooperative and Social Enterprise Authority o di na CSEA abang sa Moro. Bigan ni rampan sa pre-registration seminar so walo a umpungan ang makapipikir mamangpad ko ka kooperatiba. Giyang kaya kalilimod na piyagugupaan na PCO agu CSEA Bar. Iya si Johania Yusof puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusof mula sa Marawi. Dumako naman tayo sa Iligan City, 74 na pares nag-isang dibdib sa isinagawang kasalang bayan mula sa lokal na pamahalaan ng Iligan. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir. 24 ka magtiayon ang nagpakasal sa dakbayan sa Iligan karong bag-o lang sa kasalan ng bayan programa gikan sa LGU Iligan ug sa mga lambingit nga buhatan niini gikan sa laing-laing sektor. Ang nasangpit nga grande nga seremonya sa paghiusa sa dughan sa 94 ka magnagtiayon nahitabo sa Robinson's Place, Iligan. Gipangunahan kini sa ilang buutan nga mayor mismo si Mayor Frederick W. Shaw kinsa mitanyag usab og mga regalo sa bag-ong kasal. Opisyal silang gikasal ubos sa buhatan o office sa mayor subay sa balaod sa Pilipinas diin mahimo silang lehitimong magtiayon sa mata sa balaod. Sa mensahe ni Mayor Shaw, iyang gipahinumduman ang matagpares sa ilang tagsa-tagsa ka responsibilidad sa usag-usa ug gipahilapian silang tanan. Samtang dito usab ang representante sa Philippine Statistic Authority o PSA Iligan City nga mipaabot og pahalipay og nagpahinumdum usab sa mga importanteng detalye sa pagsulat sa ilang tagsa-tagsa ka personal nga impormasyon sa marriage certificate sa dili pa kini na endorso sa ilang buhatan. Kini aron malikayan ang mga problema sa teknikal sa umaabot.
Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Sinabi ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ang panukalang 100 pisong dagdag sa minimum wage ng mga pribadong trabahador ay posibleng mapalala ang inflation at madagdagan ang unemployment rate sa bansa. Inaprobahan ng Senado nitong nakaraang linggo sa ikatlo at huling pagbabasa ng panukala na magbibigay ng 100 pisong across-the-board minimum wage hike para sa mga private sector workers. Huling nagkaroon ng national wage hike ay noong 1989 at simula noon ang dagdag sa sahod ay pinapasya ng regional wage boards. Sinabi naman ng Kongreso na plano nilang talakayin ang mga panukala na gawing 150 piso ang karagdagan sa minimum wage para sa pribadong sektor. Ayon kay Balisacan, ang 100 pisong legislated wage hike ay may negatibong epekto sa pagbaba ng inflation. Sinabi ni Balisacan na posibleng tumaas ang inflation ng 0.2 hanggang 0.8 percentage point. Nananatili ang inflation sa tansya ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na 2 hanggang 4% sa dalawang magkasunod na buwan, kung saan bumaba sa 2.8% ito nitong Enero mula sa 3.7% noong Disyembre. Sinabi ng NEDA chief na posible ding tumaas ang unemployment ng 0.2 hanggang 0.7 percentage point na katumbas ay 100,000 hanggang 340,000 Pilipinong walang trabaho. Binigyan diin naman ni Balisacan na hindi nila sinasabi na hindi sila sang-ayon sa dagdag sahod, subalit mainam raw na sa regional level ito gawin. Dagdag ni Balisacan na kapag regional level ang gagawa ay pagbabasihan nito ang iba't ibang presyo sa merkado at economic conditions ng bawat lugar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Energy o DOE na sapat pa ang supply sa kuryente kahit mayroong El Nino na nagbabanta sa hydropower generation. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, sa ngayon ay sapat ang supply pero binabantayan din nila ang mga dam na sa ngayon sapat din ang supply ng tubig. Sinabi ni Lotilla na binabantayan din nila ang sektor ng agrikultura na nangangailangan ng irigasyon at ito ay isang sanhi sa pagbaba ng level ng tubig na nakakaapekto sa paggawa ng kuryente. Ang Pilipinas raw, ani Lotilla, ay nalalagay sa magandang pwesto para tugunan ang El Nino dahil mas umaasa ang bansa sa natural gas-fired power plants at hydropower kumpara sa diesel-fired at oil-based power plants na nagpapataas din ng presyo ng kuryente. Sinabi naman ni Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara na hindi inaasahan ng DOE na magkakaroon ng yellow o red alert sa ngayon. Ayon sa DOE, noong 2023 ay nagtaas ng 2 red alert at 8 yellow alert sa bansa na mas mababa sa inaasahan nilang 12 yellow alerts.
Dinideklara ang yellow alert kapag ang supply ng kuryente ay mas mababa sa tinayang supply, habang ang red alert ay pinapairal kapag ang supply ay malaki ang ibinaba sa tinayang supply na magdudulot ng rotating brownout. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na ang farm gate price ng palay ay tumaas sa 41.4% o 25 piso at 8 sentimo kada kilo nitong Enero kumpara sa kaparehong buwan nitong nakalipas na taon. Sa isang ulat, sinabi ng PSA na lahat ng rehiyon ay nakapagtala ng pagtaas ng farm gate price sa Enero. Ang pinakamataas na pagtaas ng presyo ay nasa Ilocos Region kung saan tumaas ang presyo ng palay ng 52.2%. Sinundan naman ito ng Central Luzon na tumaas ng 46.7%. Pinakamababang pagtaas naman ay naitala sa Eastern Visayas sa 3.3%. Kung pagbabasihan naman ang buwanang pagtaas, ang karaniwang farm gate price ay tumaas ng 9.6% kumpara sa Disyembre nitong nakaraang taon, kung saan ang presyo ng palay ay nasa 22 piso at 89 na sentimo kada kilo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. bigo na maagaw ni Jerwin Angkahas ang corona ni Japanese Takuma Inoue, kung saan hindi na nakatayo si Angkahas sa kanilang WBA bantamweight match na ginanap sa Ryogoku Kokugikan sa Tokyo, Japan. Isang matinding suntok sa katawan ang pinakawala ni Inoue na mapuwersa si Angkahas sa kanyang tuhod sa 9th round at hindi na itong nakatayo o pagkatapos bilangan ng referee. Napagganda ni Inoue, kapatid ni unbeaten champion Naoya, ang kanyang career record sa 19 na panalo at 1 talo. Pang-5 knockout pa lamang ito sa kanyang karera. Ito na ang ika-6 na sunod-sunod na panalo ni Inoue simula nang matalo ito kay Nordin Oubaali noong Nobyembre taong 2019. Para naman sa 32 anyos na si Angkahas, ito na ang kanyang ikatlong talo sa huling 4 na laban. Huling nakalaban ni Angkahas ay noong Hunyo taong 2023 kung saan tinalo niya si Wilner Soto na ginanap sa Minnesota. Meron ng record na 34 na panalo, 4 na talo at 2 draw si Angkahas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Linundag ni Filipino pole vaulter EJ Obiana ang kanyang ikalawang sunod na gintong medalya pagkatapos lumabas na panalo sa ISTAF Indoor Berlin sa Germany. Ito ay matapos niyang makopo ang gintong medalya sa Memorial Josip Gasparak sa Osijek, Croatia nitong nakaraang linggo. Nasira ni Obiana ang Asian record para sa indoor meet sa nalundag nitong 5.93 meters. Pumangalawa naman sa kompetisyon si Trey Oates ng Amerika sa nalundag nitong 5.75 meters, habang si Robert Soberan ng Poland ay kinuha ang bronze medal sa nalundag nitong 5.66 meters. Sinabi naman ni Obiana na unti-unti siyang nagiging consistent, subalit gusto niya sanang malagpasan ang 6 meters. Pasok na si Obiana sa Paris Olympics at itong mga kompetisyon ay itinuturing niyang build-up para sa nalalapit na world event. Sunod na sasalihan ni Obiana ay sa World Indoor Championships sa Glasgow, United Kingdom, itong darating na Marso 3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Bigo muli ang Philippine Women's Football Team na Filipinas laban sa Scotland 2-0 sa 2024 Pinatar Cup na ginanap sa Pinatar Arena sa Espanya. Kahit natalo, posible pa ring makaakyat ng entablado ang Filipinas kapag nanalo sila laban sa Slovenia sa kanilang bronze medal match itong Martes. Ang 5'7" na si Martha Thomas ang nagbigay ng 2 goals para sa Scotland para masiguro ang kanilang pagtatapat ng Finland sa finals. Naipasok ni Thomas ang unang goal sa ika-22 minuto ng laro at sinundan ito pagkalipas ng 14 na minuto. Natalo ang Pilipinas sa Finland sa score na 4-0 habang ang makakalaban nila sa third place match na Slovenia ay natalo din sa Finland subalit sa score na 1-0 lamang. Noong 2023, bigong makakuha ng kahit isang panalo ang Pilipinas kung saan nabigo sila laban sa Wales, Scotland at Iceland. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine music industry, bibigyan ng pagkilala ang nag-iisang pop icon na si Sarah Geronimo. And ayon sa American Entertainment and Music Magazine na Billboard, kabilang si Sarah sa mga listahan ng honorees para sa Billboard's Global Force Award. Kasama ang Italian singer-songwriter na si Annalisa at Brazilian singer-songwriter na si Luisa Sonza na makakatanggap ng parehong award. Nagpahayag ng pasasalamat itong si Sarah sa award-giving body. And ayon sa kanya, iniaalay niya ang nakuhang award sa bawat Filipino artist na patuloy na nangangarap. At makikita natin sa kanyang caption sa Instagram na talagang ikinararangal niya na tumanggap ng naturang parangal, and we quote, "Honored and grateful to be one of the recipients of Billboard's Global Force Award." Yung pala yung kanyang caption sa X post, sa kanyang X account. At wika pa niya, "This recognition belongs to every dreamer and amazing Filipino artist we have." Pagpapatuloy niya, quote and unquote ulit, "Mabuhay ang OPM, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat Billboard PH." And narito pa yung iba pang international music artist na pararalangan din ng Global Force Award. Kabilang dyan ang Woman of the Year na si Karol G, Powerhouse category si Charlie XCX, Hitmaker na si Ice Spice, sa Icon category naman si Kylie Minogue, sa Visionary si Maren Morris, at sa Group of the Year ang K-pop girl group na New Jeans, ang Producer of the Year na si Pink Panthers, ang Breakthrough category naman para sa Thames, sa Rising Star si Victoria Monet, at ang Impact Award para kay Young Miko. And sa paglipas ng taon, si Sarah ay kinilala sa iba't ibang international award-giving bodies. And kabilang na riyan ang Awit Awards, Mnet Music
Asian Music Award, MTV Europe Music Award, World Music Award, Classic Rock Roll of Honor Award at marami pang iba. At maliban pa sa kanyang matagumpay na music career, bumida rin siya sa ilang hit movies kabilang ang Bituing Walang Ningning, A Very Special Love at Miss Granny. At nakatakdang lumipad patungong Amerika si Sarah sa darating na March 6 upang personal na tanggapin ang kanyang award at mangyayari ang awards event sa YouTube Theater sa Los Angeles, California na mapapanood sa website ng Billboard. At sa iba pa natin chika for today, bukas para sa kapamilya actress na si Janela Salvador kung gugustuhin mag-artista ang kanyang uniko iho na si Jude sa hinaharap. And sa kwento ng kapamilya star sa isang online interview kay MJ Felipe, all out daw niyang susuportahan kung ano man ang maging desisyon ng anak nila ni Marcus Patterson para sa future nito. Ibinahagi ni Janela sa interview ang katangian ng kanyang nag-iisang anak bilang palakaibigan at bibong bata dahil kahit daw sa mga taong hindi nito kilala ay sumasama agad. Jude is super friendly. I see that he's not afraid to express himself, talk to strangers. So if he's interested, then why not? Samantala sa nasabi ring interview, ibinahagi nito na maayos ang co-parenting agreement nila ni Marcus. We're doing great, actually. We're okay. He makes an effort to see Jude, but of course Jude stays with me. And yeah, I think he's coming back eventually. And every time he's here in the Philippines, he really makes it a point to borrow Jude every weekend. Mga ganun. At syempre bilang working mom din, napakahirap daw talaga pagsabayin ang mga bagay-bagay sa buhay nila mag-ina. At nalulungkot rin itong si Janela sa parenting setup para kay Jude. Ngunit ang tanging iniisip ni Janela ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak na lalaki. At speaking of Janela pa rin, recently lang ay nanatili pa rin itong kapamilya dahil muli itong pumirma ng panibagong management contract sa talent management arm ng ABS-CBN na Star Magic noong Biyernes, February 23. At nagpasalamat ito sa kanyang mother network na kanyang tahanan sa loob ng 13 taon. At ayon sa kanya, marami itong natutunan bilang isang kapamilya artist at kanya itong tinatanaw na utang na loob sa management. At sa huli ay nagpasalamat ito sa naturang network sa walang sawang suporta at pagtitiwala ng network sa talento at kakayahan niya bilang isa sa mahuhusay na aktres at singer. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site. Sa Tinang, sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.